Laking probinsya ako, hindi sa tipong may mall at kalsadang simentado. Yung tipong kailangang lumakad ng isang oras para makarating sa bayan, kung saan may isang palengke, 2 bakery, at isang butika. Doon ang lumaki at doon ko nakilala si Jimmy. Si Jimmy ang tipo ng bata na mahilig sa kwento kabalaghan. Wala siyang ibang bukang bibig kundi aswang, engkanto, at kung anong nilang nasa sabi ng iba, natalaw si Jimmy. Nakita ng mga bagay na hindi natin nakikita. Pero ako, wala akong paniniwala sa ganyan. Hanggang isang gabi, pitunayan sa akin ng mundo na hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. Noong high school kami ni Jimmy, palagi kaming naglalakad pauwi galing eskwela. Wala namang jeep o tricycle sa amin noon. Kaya ang ginagawa namin, dumadaan kami sa isang shortcut. Isang masukal na daan na tinatawag naming lumang kalsada. Hindi naman talaga siya kalsada, kundi dating daan ng mga Amerikano noong World War II. Ngayon ay natabunan na ng damo at ng bistulang gubat. Sabi ni Jimmy, hindi raw dapat dumaan doon tuwing dapit hapon. May bantay daw ang daan na iyon. Kung dadaan ka man, huwag kang babaling sa liwa. Paalala niya sa akin minsan. At kahit anong marinig mo, huwag kang lilingon. Tinawanan ko lang siya. Drama niya lang siguro. Isang gabi, na-late ako ng uwi dahil sa school project. Nasa lumang kalsada lang ako. Medyo madilim na. Tanging liwanag lang ng maliit kong flashlight ang nagpapakita ng dinadaanan ko. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon sa hangin. Naglalakad lang ako nang marinig ko ang mahinang tunog sa likuran ko. Parang tunog ng mga yabag. Pumikit ako at mariin at sinaway ang sarili. Guni-guni mo lang yan. Pero habang mas lumalalim ako sa daan, mas lumalakas ang yabag. Tingnan ko ang paligid. Wala namang tao. Napabilis ang lakad ko. Tapos biglang may humawak sa balikat ko. Pakiramdam ko, nanigas ang buong katawan ko sa takot. Mabigat ang pakiramdam ng kamay sa balikat ko. Malamig, parang hindi normal. Unti-unti akong lumingon at doon ko siya nakita. Isang lalaki. Nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng anino. Pero may napansin akong kakaiba sa kanya. Mali ang kanyang anino. Sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, nakita kong hindi ito normal na hugis ng tao. Ang anino niya ay hindi bilog ang ulo. Mahaba ito. Parang may mahabang sungay na pataas. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko magalaw ang katawan ko. Para akong na-freeze sa kinatatayuan ko. Maya-maya, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Huwag kang tumingin. Si Jimmy, sa isang iglap, naitulak niya ako palayo. Saka ako hinila patakbo. Hindi ko na nagawang lumingon. Ang alam ko lang, tumatakbo kami ng sobrang bilis hanggang sa marating namin ang dulo ng lumang kalsada. Hingal na hingal ako nang makalabas kami sa liwanag ng kalsada. Tinanggal ni Jimmy ang jacket niya at ininaklob sa ulo ko. Huwag mong tanggalin yan, sabi niya. Huwag kang titingin kahit anong mangyari. Nanginginig ako sa takot. Ano yun, Jimmy? Hindi mo dapat tinatawanan ng sinasabi ko, pre. Mahina niyang sagot. May mga nilalang dito na hindi natin dapat kinakalaban. Dinala ako sa bahay nila at pinainom ng tubig. Doon niya ay kinuwento ang hindi ko kailanman malilimutan. Ayon kay Jimmy, ang lumang kalsada ay hindi lang basta daan. Isa itong daanan ng mga hindi nakasama. May bantay ito. Isang nilalang na hindi mo dapat makita. Kapag nakita mo siya, hinding-hindi ka na makakaalis sa lugar na iyon. May nakita ka ba? Tanaw ni Jimmy. Umiling ako. Hindi ko nakita ang mukha niya. Tumango siya. Mabuti na lang. Sabi niya, may ilang estudyante noon na hindi naniwala sa kwento niya. Dumaan sila sa lumang kalsada isang gabi. Nagtatawanan pa. Hindi na sila nakauwi. Hanggang ngayon hindi alam kung nasaan sila. Kung nakikita mo na ang anino niya, dagdag ni Jimmy, malapit ka ng kunin. Hindi ako nakasagot. Mula noon hindi na ako dumaan doon kahit kailan. At sa tuwing tinatawanan ng iba ang mga kwento ni Jimmy, ako na mismo ang sumasaway sa kanila. Hindi ko na kanila kailangang maniwala. Dahil minsan, ang hindi paniniwalaan ang siya mismong kakain.